Nahuli kam sa Cebu City ang magkaangkas sa motorsiklo na yan at lumapit po ang isa sa kanila sa isang tindahan. May ibinuhos at maya-maya ay may nagliyab na. Dali-dali silang umalis matapos ang tila sadyang panununog sa tindahan. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Mga kapuso, pinasok na ng lahar mula sa Bulkang Canlaon ang ilang bahay sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental. Kaya dagdag pangamba na naman ito para sa mga residente na hindi pa nga nawawala ang takot mula sa pagputok ng bulkan. Balita hatid ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Good! Mistulang bumulwak at umagos na basang semento ang rumaragasang lahar sa ilang bahagi ng Negros Island. Dali na, Jill! Dali mo! Paliwanag ng FIVOX dahil yan sa ulan. Ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sang June 3, syempre nang-settle na siya sa flanks ng ating nga volcano. But then, baskog ang ulan and lalo na sa may southern slope ng ating nga volcano. So, na-wash out ang mga deposits. Sityo Mananawin, kabaha sang abo, alin gini sa bulkan. Dumaloy rin ang lahar sa Bahi-Bahi Falls, kaya kulay abo na rin ang tubig na bumabagsak mula sa talon. Hindi pa nga natatanggal ang takot ng mga residente ng barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental sa nangyaring pagsabog ng Mount Canlaon noong nakaraang Lunes, June 3. Kahapon, ang bumulaga naman sa kanila, lahar. Sa video na kuha ng ilang mga residente, ang rumaragas ng tubig sa ilog ay umabot na hanggang sa mga kalsada. Mula sa kalsada, pumasok na sa ilang kabahayan ang lahar. Ang tindahan ng pamilya Lopez hindi nakaligtas. Natakot raw sila sa malakas na pagdaloy ng lahar. Galinog bala. Kulbaan, grabe, kulba ako man eh. Ang mga residenteng nakatira malapit sa sapa, nakaramdam na ng trauma ang ilang alagang hayop. Inanod pa umano ng lahar. Mun balay lapit gidya sa sapa gidya. Dungaw ka na lang sapa na dayon. Ti amo na to nga pagkita na mun dako-dako gid siya nga baha gid. Waway na mi kabalo amon maambaboy to kanting nadala gito sa baha. Nagsagawa na ng forced evacuation ang La Castellana LGU. Pansamantalang nananatili sa Barangay Gym ang mga residenteng lumikat. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, maituturing pang bahagi ng hazard ng bulkan ang nangyaring lahar flow. Kung patuloy pang mararanasan ang pag-ulan, posible umanong magtagal din ang lahar flow. Pinakaapektado ang Barangay Biak na Bato dahil isa ito sa pinakamalapit sa paanan ng bulkan. Ang advice natin is magpalayo kita sa mga channels, river channels sa tubong, especially kung gaulan-ulan. Kung tani, hindi lang magsusudugid ang ulan. Kaya syempre kung ang water, hindi ang part sining hazard ng ating volcano. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update na po tayo sa latest na sitwasyon sa La Castellana, Negros Occidental. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen! Rafi, paunti-unti nang binubuksan sa mga motorista at mga residente ang bahagi ng kalsada na ito sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental. Tulong-tulong ang mga kawani ng DPWH at mga residente sa paglinis at pagtanggal ng lahar flow na bumalot sa daan. Madulas ang kalsada kaya delikado pa rin sa mga dumadaang motorista. Abiso ng DPWH 2nd District, mga 2 araw pang magtatagal ang clearing operation. Kaya upang mas mapabilis ang operasyon, 4 na heavy equipment gaya ng backhoe, grader, dump truck at boom truck ang ginagamit dito. Mahigit 500 na individual ang nasa evacuation center ngayon ayon sa barangay. Ayon naman kay La Castellana Mayor Almi Rumayla ni Cor Mangilimutan, 6 na barangay sa bayan ang apektado ng pagputok ng bulkan. 5 sa mga ito ang tinamaan ng malakas na ashfall. Ang mga tanim na gulay sa mga bulubunduking barangay nasira din. Ang ibang pananim naman ay nasunog ng asupre. Patuloy pa rin ang evacuation sa mga apektadong residente na sa ngayon ay umaabot na sa 1,113 na mga individual. Samantala, mahabang linya ng mga container ang nakahilera sa gilid ng kalsada ang makikita dito sa Barangay Kabagnaan. Problema ngayon ng mga residente dito ang daluyan ng tubig na galing umano sa Bulkan Canlaon. Kaya takot na baka mahaluan ng asupre ang tubig na kanilang ginagamit. Nagdesisyon ang mga ito na putulin muna ang hose na kumukonekta sa bulkan at sa iba pang water source
muna mag-iigib ng tubig. Sa ngayon, dagsa ang donasyon ng tubig para sa mga apektadong residente. Sa ngayon, pinaalalahanan ng barangay ang mga residente nito na huwag munang gumamit ng tubig sa mga water source sa lugar. Connie, Rafi? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Abiso pong muli sa mga kababayan nating nakatira sa paligid ng Mount Canlaon, maging alerto tayo sa banta ng lahar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas muli ang tsansa ng ulan ng light to moderate rain sa buong Negros Island sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magpaanod sa naipong volcanic material patungo sa dalisdis ng bulkan at mga daluyan ng tubig. Ang pag-uulan sa Negros ay bunsod ng hanging habagat ayon sa Pag-asa. Kaya naman mahigpit ng pinapala ng PHIVOLCS ang paglayo sa permanent danger zone para maiwasan ang disgrasya o mastra dahil sa lahar. Dito naman sa Metro Manila, nakaranas din ng biglang buhos ng malalakas na ulan kahapon. Kasabay po ng kidlat at malalakas na kulog ang malakas na hangin na nagpabagsak sa lona ng isang car wash sa Camarin, Caloocan. Abot gutter ang baha kaya nagresulta yon sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Ganito rin po ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Sa barangay Bagong Silangan naman, tumaas ang level ng tubig sa ilog kaya nasira ang makeshift na tulay roon. Matagal raw itong problema ng mga residente dahil doon din dumadaloy ang tubig galing Rizal. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng biglang buhos ng ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Wala pong bagyo. Nadagdagan ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho nito pong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit 2 million ang mga walang trabaho o katumbas ng 4% ng labor force ng bansa. Bahagyang mas marami kumpara sa 2 million na unemployed noong Marso. Pinakamaraming bagong trabaho nitong Abril sa sektor ng accommodation at food services, construction at transportasyon. Mahigit 7 million naman ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kakayahan nila o kaya'y nakukulangan sila sa kanilang kita. Salamat, Connie. Sugatan ang isang pulis, Isabela, dahil sa pananakit daw ng mga kapwa niya pulis. Habang sa Batangas, may lalaking Chinese na dinukot daw ng mga kapwa niya rin Chinese. Ang mainit na balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isang itim na SUV ang nakunang mabilis na umalis sa Santo Tomas City, Batangas. Dito umano isinakay ang 38 anyos na lalaking Chinese na dinukot daw ng 4 Tsino. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima patungo sa kanyang sasakyan mula sa inuupahang bahay ng kaibigan. Pauwi na raw sana siya sa Tanawan City nang dukutin umano ng mga kapwa Chinese. Ang kaibigan ng biktima ang nagkuwento ng pangyayari sa Pinay na live-in partner ng biktima na agad namang nag-report sa pulisya. Kung titingnan natin yung circumstances, yung biktima lang po talaga ang pakay ng mga kumuha based sa aming mga initial na findings. Since itong biktima ay dati pong nagtatrabaho sa Pogo, engaging po sila sa paglalaro ng online gambling sa casino. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang kinakasama ng biktima. Naospital ang isang pulis sa Angadanan, Isabela matapos ang pananakit umano ng 3 kapwa pulis. Base sa mediko legal, nagtamo ng multiple physical injuries secondary to mauling si Patrolman Jeremy Matthew Padilla. Itinanggi ng mga sangkot ang hazing at sinabing baka nakuha ng biktima ang injuries sa isang training. Hindi pinayagan ng local police ang media na makausap ang pulis dahil iniimbestigahan ang insidente ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Sa Barangay Bued, Calasiao, Pangasinan, may isinagawang prosesyon ang mga taga-simbahan at ilang opisyal ng barangay sa National Highway. Kasabay nito ang pagdarasal. Ayon sa Barangay Council, ginawa ito kasunod ng hiling ng ilang residente na basbasan ang kalsada dahil sa mga sunod-sunod na aksidente roon. Simula April 11, 4 ang nasawi dahil sa mga aksidente sa naturang highway, kabilang ang isang batang 2 taong gulang. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
natin namang kamustahin ang sitwasyon sa Bamban, Tarlac na nagdiriwa ngayon ng Bamban Day. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, kasabay ng selebrasyon ng Bamban Day ngayong araw ay maghahain ng motion for reconsideration ng kampo ni Mayor Alice Guo sa Ombudsman. Ayon kay Attorney Nicole Jamilla, isa sa mga abogado ni Mayor Guo, bago magtanghali ay magpa-file na sila ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Tugon ito ng kampo ni Mayor Guo sa ibinabang preventive suspension order sa kanya. Wala raw basis ang admin case na isinampa laban kay Guo. Naniniwala din ng kampo ni Guo na hindi magiging prejudicial ang presensya ni Guo sa munisipyo dahil lahat ng ebidensya ay naisubmit na sa DILG, ganoon din sa iba't ibang government agencies. Hiling nila na sana'y mag-grant kaagad ang kanilang ihahaing motion for reconsideration. Samantala, sa oras naman na matanggap ng kampo ni Mayor Guo ang complaint affidavit ng DILG mula sa Ombudsman, ay tsaka naman daw sila magsasubmit ng counter affidavit. Nakaschedule naman ngayong gabi, Chris, ang programa para sa pagdiriwang ng Bamban Day na inaasahang dadaluhan yan ni Acting Mayor Anunciacion. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagkainitan at nauwi raw sa pisikalan ang obispo ng Novaliches at isang pari sa Tondo, Maynila. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Chino Gaston. Exclusive! Sinakal niyo po. May CCTV po tayo. Agad kinumpronta ng mga parishioner ng St. Joseph Parish of Gagalangin sa Tondo, Maynila ang lalaking nakabarong sa video na si Novaliches Bishop Antonio Tobias. Si Bishop Tobias ang itinuturo nilang dahilan kaya nadapa si Father Alfonso Valeza, ang parochial administrator. Nagkatulakan pa sa pagitan ng obispo at ang parishioner na si Lydia de la Cruz. Sabi niya, you all, get out! Inanyan niya si Father, sabay ganun ang kamay niya. Tapos sub-sub doon, parang itutulak niya. Hinabol ko yung balikat ni Father. Nung naramdaman niya yung kamay ko nasa balikat ni Father, inano niya ako, tinulak niya. Sa iba pang kuha ng CCTV, mapapansin na may taong nagpupumiglas. Tila may humawak sa kanyang leeg kaya saglit siyang nawala sa kamera bago tuluyang natumba sa sahig. Si Father Valeza ang natumba. Ayon sa kanya, posibleng may kinalaman ang pagtanggal sa kanya sa mga unang paratang niya laban sa mga umano'y korap na pari. Nabigla ako kasi talagang sinakal ako dito na napakahigpit. Yung isang couple, one of the couples of Christ ay itinula. Kaya parang nabitiwan niya ako. Kaya ako po ay nasubsob po sa sahig. Sabi sa akin, hindi, may desisyon na. Lumayas ka na dito. Parang mayroong nag-petition letter laban sa akin. Kaya sabi ko, ibigay niyo sa amin yung petition letter because it is our right. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bishop Tobias. Pero ang Archdiocese of Manila na ang nagsalita para sa kanya. Aminado ang Archdiocese of Manila na nagkaroon nga ng komosyon sa dapat sanang turnover ng parokya. Pero ang nangyaring pisikalan, hindi para saktan si Father Valeza. Bukod sa mas maliit si Bishop Tobias, malayong agwat ng edad ng dalawa. Yun nga na parang nagbawala si Father. Parang hindi naman siya sinakal pero parang pinapacify siya. Parang pinapacify siya ni Bishop. For some reason, the interpretation was sinasakal. Pinalitan si Father Valeza dahil sa 2 taon ng hindi pagsunod sa utos ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na sumailalim siya sa counseling dahil sa napupunang unstable personality. Meron kasing history of defiance si Father Al. So, and before in-assign may condition na binigay si Cardinal, you have to undergo some renewal program to help his personality. Nilinaw din ng Archdiocese of Manila na walang kinalaman ang pagtanggal kay Father Valeza sa mga ipinaparatang niyang korupsyon sa loob ng simbahang Katolika. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo kontra Indonesia ang men's team ng Alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup. Sa kanila pong laban sa Manama, Bahrain, nanaig ang Pilipinas sa loob ng 4 sets.
Panalo ang team sa first set habang nakuha ng Indonesia ang second set. Sa third at fourth sets naman ay hindi na nagpapigil pa ang Pilipinas para makuha ang panalo. Susunod na makakalaban nila ang Thailand o Chinese Taipei para sa ika-9 na pwesto sa torneo. Isang lalaking may suot na helmet ang makikitang pumasok sa tindahan sa San Carlos, Pangasinan. Kita ring naiidlip sa mesa ang isang babae. Mabilis na lumapit ang lalaki sa pwesto ng babae at kinuha ang 2 cellphone na nakalapag sa mesa. Pag-aari ng 2 empleyado ng tindahan ng mga tinangay na cellphone na may kabuang halaga na 15,000 pesos. Hindi na naagip ng CCTV pero ayon sa ilang nakakita, mabilis umanong tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo na minaneho ng isa pang kasabwat. Ang nagnakaw, hinihinalang dating naging customer sa tindahan. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng nagnakaw at kasabwat niya. Dahil umano sa masamang tingin, isang lalaki ang sugatan sa pamamaril sa Bacoor, Cavite. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Maswerteng nakaligtas ang lalaking ito matapos barilin ng isang lalaki sa Bacoor, Cavite nitong Miyerkules ng umaga ang ugat ng pamamaril dahil umano sa masamang tingin. Sa may harap ng tindahan, yung victim ay nandun, biglang dumaan to si suspect, nakita ni suspect na nakakatingin ng masama sa kanya si victim, bigla itong bumaba sa sinasakyan niyang motor at pinaputukan itong si victim. Tinamaan ng biktima sa kanyang kanang braso na tumagos hanggang sa kanyang kaliwang hita. Bago tumakas ang suspect, tinangka pa raw niyang paputukan pa ang biktima pero nag-jam ang kanyang baril. After niyang mabaril, itong si victim, pumunta siya sa pinaka-leader nila, doon sa kabalikat. Doon siya parang sumuko na. Sa ngayon ay maayos na raw ang kondisyon ng biktima. Nasa kustodiya naman ng Bacoor Police ang suspect. Binari ko siya kasi binunutan niya ako ng baril. Naagaw ko. Kaysa ako yung mamatay, pinuto ko sa kanya. Pag agaw ko, pinuto ko na agad. Kaysa ako yung mamatay, kawawa naman yung anak ko. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon ng biktima tungkol sa paratang ng suspect. Na-inquest na ang suspect na sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at frustrated murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinaasan ng PhilHealth ang benepisyo ng kanilang mga miyembro para sa neonatal sepsis at bronchial asthma. Ayon kay PhilHealth Acting Vice President Ray Balenya, noong pong May 1, pa-epektibo ang mga bagong benefit package. Mula sa dating 11,700 pesos, mahigit 25,000 pesos na ang halagang sasagutin ng PhilHealth sa neonatal sepsis o impeksyon sa dugo ng mga sanggol. Mahigit 22,000 pesos naman ang bagong asthma package mula sa dating 9,000 pesos. Salamat, Rafi! Nahulikam ang pag-iwas ng isang motorsiklo sa tailgate ng isang truck sa Consolacion, Cebu. At ang sadya umanong panununog sa isang tindahan sa Cebu City. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nahagip ng CCTV ang 2 lalaking sakay na isang motorsiklo sa Cebu City. Bumaba sa motorsiklo ang angkas at lumapit sa isang tindahan sa Barangay Lahog. May sinindihan siya at sabay tapon nito sa loob ng tindahan ng used clothing, shoes at iba pang gamit. Dali-daling umalis ang 2. Isang lalaking may bitbit na fire extinguisher ang agad na lumapit sa lugar. Sakto ring may dumaan na truck na may sakay na mga lalaki. Agad silang tumulong sa pag-apula ng apoy. Kasong arson, kontinuyo nga pagsunog, no? Namatay nakita sa CCTV, gipursu pa ni sa ato ang mga kabumbiruhan, lakip na sa ato ang pulisan kay di man ito makaro ang identity sa naghimo. Sa CCTV footage sa Consolacion, Cebu, makikita ang magkasalubong na truck at motorsiklo. Iniwasan ng motor ang nakausling tailgate ng truck hanggang sa bumangga ito sa gilid ng kalsada. Ayon sa isang opisyal ng barangay, inamin ng truck driver na hindi niya namalayan na bukas ang tailgate. Walang isinampang reklamo matapos magkasundo ang mga sangkot.
Abiso ng opisyal sa mga driver, siguraduhing i-check ang kanilang mga sasakyan bago gamitin para maiwasan ang disgrasya. Nahuli sa Datupiang Maguindanao del Sur ang subcommander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Abu Nawas Ibad Damiog alias Commander Bayawa. Wanted siya para sa makasong multiple attempted murder at destructive arson para sa pag-atake sa mga pulis at detachment ng militar at panununog ng police car at isang simbahan noong December 2020. May kaso rin siyang murder, double frustrated murder at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Hindi pa siya nakukunan ng pahayag. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagrambulan ang ilang grupo ng vendor sa Iloilo City. Nahirapang pigilan ng mga pulis ang mga vendor na nagkakagulo sa Plazoleta Gay. Ayon sa mga pulis, dahil sa hindi pagkakaintindihan ay nagkahampasan ng helmet ang ilang vendors na nagdulot ng rambol. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga vendor. Pero ayon sa kasamahan ng isang grupo, unang lumapit ang vendors mula sa Iloilo Province. Lasing din umano ang grupo. Kinausap na ng mga otoridad ang mga sangkot sa rambol at binalaan na ikukulong kung mauulit ang gulo. Sa kasagsagan ng ulan, isang bahay ang biglang nabagsakan ng puno sa Magpet, Cotabato. Matutulog na sana ang senior citizen na nakatira sa nasabing bahay nang mangyari ang insidente. Maswerteng nakaligtas ang matanda pero dinala pa rin po siya sa ospital matapos atakihin ng high blood pressure. Tutulong ang mga barangay official para mapaayos ang nasirang bahay ng senior citizen. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa po ang may tsansa pa rin ng uulanin. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya maging alerto mga kapuso. Hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa ayon po sa Pag-asa. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa ilang lugar. Apektado na rin po ng habagat ang Metro Manila. Sa kabila niyan, bumaba po ang water level sa Angat, Binga at Caliraya Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Aabot naman sa mahigit 30 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level na heat index. Ayon sa Pag-asa, posibleng sumampa sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Masbate City, Maasin Southern Leyte at sa Butuan, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan sa La Union, Apari, Cagayan, Rojas, Capiz, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar at sa Surigao City. Posible pong umabot sa 42 o hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Kabilang sa mga sinisilip ngayon ang posibleng iligal na kita ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Kasabayan ng pag-iit ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na kinakasama at business partner ng kanyang ama ang kinilaan ng ilang senador na kanyang ina. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Ano ang pagkakaugnay ni Lin Wenyi kay Bamban Mayor Alice Go? Unang naungkat ang pangalang yan sa mga dokumentong inilabas ni Senador Win Gatchalian tungkol sa mga negosyong pag-aari ng pamilya ng alkalde. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Pero giit ngayon ni Go, kinakasama at business partner ng kanyang ama si Lin Wenyi. Totoong tao raw si Amelia Lial at siya aniya ang tunay niyang ina. Sabi ni Go, masakit isipin na tinatawag siyang espiya ng China na haka-haka lang daw at walang basihan. Nilalaman ito ng sulat ni Go sa Committee on Women and Children ng Senado ngayong may executive session ito tungkol sa mga kaso ng human trafficking at cyber fraud ng mga pogo sa bansa. Naroon ng PNP, NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Security Council. Panawagan ni Hontiveros sa NSC, iangat ang usapin ng Pogo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF
tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. Hindi imbitado si Mayor Go sa executive session dahil pawang intel agencies lang ito. Pero sumulat ang Mayora kay Ontiveros na sumasagot sa iba't ibang issue kagaya ng mga iligal na aktibidad umano ng pamilya niya. Giit ni Go, walang kinalaman sa POGO ang kanyang ama na may negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Madalas daw itong naglalakbay para alagaan ang kanyang mga negosyo. Muli ring itinanggi ng alkalde na protektor siya ng mga POGO. Gayunman, tingin ni Senadora Risa Ontiveros, I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Kasama sa sinisilip ng Anti-Money Laundering Council ang posibleng iligal na kita ng POGO sa Bamban. Isa sa tatalakayin ang dating kumpanya ni Go na Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng Zunyuan Complex kung nasaan ang POGO. Dalawa sa incorporator ng kumpanya ang iniimbestigahan ngayon sa pinakamalaking money laundering case sa kasaysayan ng Singapore na nagkakahalaga ng 2.8 billion Singapore dollars. Maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuang Zunyuan Complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Go at kanyang mga kasosyo. So it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 286 million pesos ang idineklarang assets ni Go sa SALN na isinumitin niya as of July 1, 2022. Pero naghain ang kanyang mga abogado ng SALN na as of June 30, 2022 na ang nakalagay na assets mahigit 429 million pesos. Paliwanag noon ni Go, hindi siya marunong maghain ng SALN dahil first time niya, kaya nag-amend siya ng SALN. Yung pagtanggal ng mga 7 real assets, land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, 1 day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Sa kanyang sulat sa Senado, sinabi ni Go na mga lehitimong negosyo ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Bago pa man daw magsimula ang pagtatayo ng mga gusali ng Baofu, ibinenta na raw niya ang kanyang parte. Muli rin niyang iginiit na hindi niya alam na may kasong money laundering ang ilan sa naging business partners niya. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwebes latest mga mare at pare! Truly talented si SB19 member Stel sa kanyang mga latest paandar. Sandal mo sana ang ulo mo sa unang. Kilig to the bones ang song covers ni Stel sa kanyang Instagram. Full of emotion ang bawat pagkanta ng The Voice Kids Philippines coach. Sayawan ba kamo? Stel got you covered too. Napabilib tuloy ang netizens kabilang ang Kapuso stars na si Ken Chan at ang kanyang kapwa coach na si Julian San Jose. Good news pa para sa mga 18. Nominated ang grupo ni Stel na SB19 sa Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2024. Battling for the favorite Asian act ng P-Pop Kings, katapat ang 4 pang superstar acts from Asia. Nakataob na ng madatna ng isang bangka na yan sa baybayin ng Northern Colombia. Naabutan namang nakakapit sa nasirang bahagi ng bangka ang 4 na sakay nito. Ayon sa Colombian Navy, nakatanggap sila ng emergency call mula sa kapitan ng bangka na nasira 5 nautical miles mula sa isang kilalang tourist spot sa lugar. Ligtas na po ang mga nasagip at kasama ng muli ang kani-kanilang pamilya. Animang nasawi matapos masunog ang isang bangkang pangisda sa dagat sakop ng Naga, Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard,
Nakatanggap sila ng ulat pasado 8:00 kagabi na nasusunog ang bangka. Agad namang napula ang sunog. Nailigtas naman ang 6 pang sakay kabilang ang isang kritikal ang kondisyon matapos magtamo ng 3rd-degree burns. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mga mare at pare, may special announcement ang nag-iisang theater diva na si Lea Salonga. Hi everybody, I am super delighted to be joining Madame Tussauds with my very own wax figure. Are you ready? It's finally happening! Yan ang pasilip ng award-winning singer-actress sa behind the scenes ng paggawa sa kanyang wax figure. Chika ni Lea, isang karangalan na mapabilang sa Madame Tussauds Singapore. Si Lea ang latest Filipino icon na nakatakdang magkaroon ng wax figure, kasunod din na Pia Wurtzbach, Catriona Gray at Manny Pacquiao. Last month, ni-reveal naman ng Madame Tussauds London ang wax figure ni American-French actor Timothée Chalamet. Markang magtatagal time after time. Yan ang recognition ceremony para sa nag-iisang pop icon na si Cyndi Lauper. Nag-iwan ang 70-year-old singer ng hand at footprints sa sikat na Chinese theater sa Los Angeles, California sa Amerika. Present doon ang fellow singers niyang sina Cher at Bibi Rexha na pinuri ang kanyang kontribusyon sa music industry. Malaki naman ang pasasalamat ni Cyndi na makilala at mapasama sa hanay ng mga mahuhusay na aktor mula pa noong 1920s. Ito na ang mabibilis na balita sa Metro Manila. May naaresto magkaibigan sa buy-bust operation sa barangay Bagbag, Novaliches sa Quezon City. Ang dalawa nahuli sa aktong nag-aabutan ng iligal na droga. Nasabat mula sa mga suspect ang mahigit 200,000 pisong halaga ng umunoy shabu. Aminado ang isa sa mga suspect na nagbebenta siya ng droga. Umami naman ang kaibigan niya na gumagamit siya ng iligal na droga. Mahaharap silang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaalam pa ng pulisya ang source ng droga. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang 2 lalaki matapos mahulihan ng improvised pen gun sa Maynila. Ang isang lalaki nahuli dahil sa kahinahinalan niyang kilos habang nag-iikot ang Baseco Police sa barangay 653. Itinanggi niya na kanya ang improvised na baril. Kasunod namang nahuli ang isang lalaki na umaming siya mismo ang may gawa ng improvised pen gun at ginagamit niya raw ito para sa kanyang proteksyon. Ayon sa mga otoridad, 3 hanggang 4 na pen gun ang kanilang nasasabat sa Baseco kada buwan. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Posibleng magpatrolya sa high seas o sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Coast Guard ng Pilipinas, Japan at Amerika. Sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan na pag-usapan niya ng 3 bansa sa katatapos lamang na pagpupulong sa Singapore. Sa kanilang pag-uusap, sasakay sa barko ng Pilipinas ang mga lalahok na miyembro ng Coast Guard mula sa 2 bansa. Hindi pa klaro kung kailan iyon gagawin pero hindi naman daw iyon imposible. Itinuturing na high seas ang bahagi ng dagat kung saan hindi ito nasasakop ng anumang teritoryo. Alamin natin ang latest situation sa Canlaon City na nasa state of calamity dahil sa pagputok ng bulkang Canlaon. Kausapin natin si Canlaon City Public Information Head Dr. Elmer Impiales. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa lahat po na nanonood ng Balitang Hali. Sir. Kumusta po yung lagay ng panahon dyan ngayon? May naitala rin ba kayong malalakas na pagdaloy ng lahar gaya po sa La Castellana? Kahapon lang po yun kasi may malakas na ulan na na-experience namin. Pero sa ngayon po, wala naman. Pero hindi po maganda yung panahon kasi medyo cloudy or makapal ang haze namin. At pinaghahandaan po namin since may warning ang Pag-asa na may low pressure ata. Kaya yung mga residents namin na malapit sa rivers, ang yung iba voluntarily nag-evacuate pero yung iba naman na medyo malayo ng konti, nandun pa naman sila. Pero nag-warn na po kami since day 1 about the lahar na warning. Kaya yun po. So anong advice po ninyo sa inyong mga residente, yung mga voluntarily nag-evacuate, saan po sila ngayon nakatira? Dito po sa evacuation center namin dito sa proper po, sa Canlaon City talaga. Hindi doon sa barangay nila.
At ano pong advice nyo sa mga nakatira malapit doon sa ilog na hanggang ngayon hindi pa lumilikas? Kaya nga po, in-advisean namin nga in case na may mga malakas na ulan, mag-proceed na po doon sa area na extracting point na or extraction point nila. Ano pong paghahanda yung ginagawa nyo ngayon kapag nagkaroon na mas malaki pang pagdaloy ng lahar? Sapat naman po yung inyong supply at evacuation center ngayon dyan? Yes po, pinaghandaan po natin yan. Mayroon na po tayong nakaimbak ng mga pagkain at saka yung may mga volunteers po tayo, mayroon po tayong mga social workers at saka andito na po lahat yung mga padala ng national at saka regional na assistance po natin kasi nagpunta po dito si Secretary Rex Gatchalian. Namigay po tayo ng mga hygiene kits, sleeping kits at saka yung pang-wash nila po. May mga major roads po ba na madadaanan itong lahar flow? At kung sakasakali, anong epekto nito dyan po sa inyong lugar? Yung pinaghahandaan po namin is yung sa Masulog River namin at saka Inyawan River. Kasi yan po ang tributary na most likely doon dadaan ang lahar. Kaya yung mga resident doon, pinalikas namin yung iba, highly probable na magkaroon ng problema sa bahay nila, no? Kaya yung medyo malayo naman, naka-warn na sila pero binigyan sila ng instruction na pupunta doon sa extraction point in case or pwede na sila na mailikas. Kasi nagbibigay naman po kami ng siren in case na may mga problema. Opo. So, naka-orient naman po sila. At pag ganyang may lahar, pagkatapos po ng ulan, alikabok naman yung kasunod na magiging problema. Ito ba'y pinaghahanda nyo na rin ho? Yes po, kaya nag-order po kami ng N95 mask. Kahit nga po yung mga nag-pledge na magbigay ng assistance, nagtatanong ano yung mga priority natin. N95 mask po. And then yung isang barangay po natin, for added information, nagkaroon din ng water contamination kaya nagrarasyon po tayo ng tubig doon. Kaya if ever po kung may magbibigay ng tulong, the best is yung portable water filtration system. Kasi kinukulang kami ngayon sa supply kasi marami yung residents na kailangan talaga nila. Ayan, sana po mapakinggan yung inyong panawagan. Maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin. Okay, thank you po Sir Rafi. Si Canlaon City Public Information Head Dr. Elmer Impiales. Heto pa ang latest mga mare at pare. Spotted si Blackpink member Lisa looking chic and stylish. Suot ang isang custom-made gold-colored party dress sa Monaco. Ayon sa Thai designer, gawa yon sa 80% recycled bottle caps at 20% recycled plastic containers. Humanga naman ng netizen sa pagsuporta ni Lisa sa sustainable fashion. May life update naman si American singer-songwriter Halsey kasunod ng pag-announce niya ng kanyang newest album. Kwento ni Halsey sa IG, 2022 nang madiagnose siya ng sakit na lupus at rare T-cell lymphoproliferative disorder. Sa ngayon, under control na raw ang kanyang sakit. Malaking tulong daw rito ang musika na naging sandalan niya sa loob ng 2 taon. Sabi ng Color singer, she's lucky to be alive. Looking forward naman siya na makabalik sa stage at makasama muli ang kanyang fans. Pinasalamatan din niya ang kanilang suporta at pagmamahal simula nang i-release ang The End. Samantala, kinagigiliwan po online ang isang alagang pusa sa Alaminos, Pangasinan dahil sa kanyang kakaibang pagbati. Ayun no, imbis kasi meow, hi, ang tunog na kanyang pang-wow. Meet Pipoy, ang bibong Persian cat na ngayoy sikat. Kwento po ng kanyang fur mom na si Ladine Lacambra, 1 taon na sa kanila si Pipoy. Una niyang narinig mag-hi ang alaga nang may bumisitang ibang pusa sa kanilang bahay. Todo bantay rin daw sila kay Pipoy para syempre mapanatili siyang malusog at ligtas. Isang bus na pasamar ang biglang nagkaaberya ng nasa biyahe. Nagkagulo ang mga pasahero nang biglang umusok at kalaunay nagliyab ang bus habang nasa Matnog, Sorsogon. Walang nasugatan sa pasahero pero ilang gamit nila ang nasunog. Kwento ng isang pasahero galing sila sa Maynila.
Iisa lang daw ang driver nito ng ilang beses na nagpahinga sa biyahe. Bago ang aberya, muntik na rin daw maaksidente ang bus. Napula na ang apoy pero hindi pa raw nahagilap ng rumespondeng bumbero ang bus driver. Isang sawa ang nasagip sa Katbalogan, Samar. Nakita ang sawa na may habang 9 na talampakan sa loob ng isang bahay roon. Agad niyang ipinagbigay alam sa tanggapan ng Bureau of Fire Protection. Matapos sa ilang sandali, nakuha na rin ang sawa. Itinurn over ito sa Department of Environment and Natural Resources. Iba't ibang trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment sa pagdiriwang po ng Independence Day sa June 12. Gagawin ang kalayaan job fair sa mga piling mall at job fair sites sa buong bansa. Ayon sa DOLE, mga local and overseas vacancies ang pupwedeng applyan. Sa mga aplikante, magdala lamang po ng maraming kopya ng inyong resume at iba pang application requirements gaya po syempre ng diploma, transcript of records at certificate of employment para sa mga may work experience na. May skills training din po and demonstration ang TESDA. Sa mga magpoproseso naman ng kanilang pre-employment documents, may one-stop shop din ang ilang ahensya ng gobyerno sa mismong araw ng job fair. Star-studded ang Paris, tennis and the sea-inspired fashion show ng Pinoy designer na si Bang Pineda. Mothering ang nag-open ng show na si It's Showtime host Vice Ganda. Starting the fashion show with a bang ang suot niyang black and white ensemble. Kabilang din sa rumampa sina River Cruz, Hayden Co at si Especially For You standout attorney Oliver Mueller. In attendance naman si Kapuso Global Fashion icon Heart Evangelista, pati na ang Sparkle Stars sa sina Kaylin Alcantara, Isko Moreno, Kokoy De Santos at Royce Cabrera. Present din ang Kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Feel the love ang hatid ng mga Pangasinense sa cast ng Kapuso serye na Asawa ng Asawa Ko. Kilig performance at good vibes naman ang isinukli ng bidang sina Jasmine Curtis Smith, Liza Lopez at Joem Bascon. Present din ang Sparkle Stars sa sina Bruce Rowland, Kim De Leon at Luis Montiveros. Hosted by Sparkle artist Hailey Dizon ang programa. Ay, the best talaga. Yung mga memories, di ba, na nabuo natin ng ating kabataan. Oo, bata pa tayo talaga, no? Sa Ilocos Norte na, enjoy sa bakasyon ng ilang magkakalaro. Ang kanila kasing paandar, patok daw online. Yun, no? Instant party sa tabi-tabi ang grupo ng mga bata sa bayan ng Bintar. Hataw to the max sa saliw ng busina ng truck. Beep-beep na music para sa kakaibang trip-trip. Ayun o, kwento nga ng uploader na si Regina Ramil, kabilang ang anak niya sa mga nag-aabang sa delivery truck ng buhangin. Ilang signal lang kasi kay Kuya Driver. May instant DJ na ang mga batang dancer. Good vibes sa netizens ang hatid ng Kalsada Collab. More than 900,000 views na ang video. Talaga namang trending! O, malapit na rin tayo, ha? Pero believe ako kay Kuyang Driver. Oo, talaga. Pati yung mga sumasayaw. Pati nga ako Oo nga. Parang nakakadala nga talaga. Di ba? Ayan, no? Malapit na ako, malapit na. Parang ati-atihan lang. Oo nga. At least nakaka-good vibes din sila. At yan po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.